Ang kwentong ito ay umiikot sa isang dalagang lumaki sa marangya at maalagang pamilya. Isang nag-iisang anak na itinuring na pinakamahalaga ng kanyang mga magulang. Sa edad na 16, ipinadala siya sa Australia upang mag-aral. Sa edad na 19, siya ay nabuntis. Sa edad na 20, siya ay ikinasal at sa edad na 21, matapos manganak ng isang lalaki, siya ay pumanaw na biglaang nagtapos sa kanyang maikling buhay. At ayon sa resulta ng forensic examination, ang kanyang utak ay nagtamo ng hindi bababa sa 33 malulubhang pinsala. Hindi mailarawan sa salita ang lagay ng pinangyarihan. Ano nga ba ang tunay na naranasan niya sa Australia? Anong uri ng matinding galit ang maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng ganito kalupit na krimen? Habang isinasagawa ng pulisya ang masusing investigasyon, unti-unting lumantad ang mga dahilan sa likod ng pangyayaring ito. Mga dahilan na parehong nakakagulat at lubhang nakakalungkot. Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lamang at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga bagong kwento na aming bubuksan. Ngayong araw, itutuon natin ang ating pansin sa Australia upang himayin ang mga detalye ng kasong ito. Ang Victoria, Australia ay kilala bilang isang sentro ng edukasyon kung saan matatagpuan sa Melbourne ang ilan sa pinakataniyag na universidad sa bansa. Dahil dito, naging pangunahing destinasyon ito ng maraming international students at ang lungsod ay palaging kabilang sa top 10 sa buong mundo pagdating sa bilang ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa. Ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay si Lindan, isang babaeng Tsino na isinilang sa isang mayaman at pribilehiyong pamilya. Bilang nag-iisang anak, siya ay labis na minahal at sinuportahan ng kanyang mga magulang, lalo na nang ipahayag niya ang kagustuhang mag-aral sa Australia. Sa edad na 16, mag-isa siyang nagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi kailanman inakala ng kanyang mga magulang na ang desisyong ito ang magiging simula ng isang landas na walang balikan. Dahil wala siyang karanasan sa pamumuhay ng mag-isa, kinailangan ni Linda na mabilis na matutong tumayo sa sariling mga paa. Sa labas ng kanyang pag-aaral, nakahanap siya ng aliw at pakikisama sa buhay eskwela. Aktibo siya sa iba't ibang aktibidad sa campus at sa isang school dance. Nakilala niya si Zhuang Rongping na isang mas nakakatandang estudyante. Mabilis na umusbong ang kanilang relasyon at agad silang nahulog sa loob ng isa't isa. Gayunpaman, itinago ni Lindan ang relasyong ito sa kanyang mga magulang dahil sa malaking agwat sa katayuang panlipunan at pinansyal ng kanilang mga pamilya. Ang pamilya ni Zhuang Rongping ay nagmula sa isang rural na lugar sa Fujian. Tumagal ng mahigit 2 taon ang kanilang relasyon hanggang sa taong 2009 nang matuklasan ni Lindan sa edad na 19 na siya ay buntis. Bago pa man niya maisip kung paano ipapaalam ito sa kanyang mga magulang, kumilos na ang ina ni Zhuang Rongping na si Zhuang Huajiao. Labis ang kanyang tuwa sa balitang may magpapatuloy sa kanilang lahi, isang napakahalagang bagay sa mga pamilyang mula sa kanayunan ng Fujian. Kaya personal niyang sinamahan ang kanyang anak upang humarap sa pamilya ni Lindan at humingi ng pahintulot para sa kasal. Sa simula, nag-atubili ang pamilya ni Lindan. Malaki ang agwat ng estado sa buhay ng dalawang pamilya at bukod dito, si Lindan ay wala pa sa edad na 20. Gayunpaman, dahil sa ipinakitang sinseridad at matapos makita na si Zhuang Rongping ay isang desenteng tao, pumayag din sila sa huli. Tumanggap lamang sila ng simbolikong halaga bilang bride price at nagkasundo sa kasal.
Hindi nagtagal, isinilang sa Australia ang kanilang anak na lalaki. Lubos ang kasiyahan ni Zhuang Huajiao sa pagkakaroon ng apo kaya nagpasya siyang lumipat sa Australia upang tumulong sa pag-aalaga nito kahit pa nangangahulugan ito ng pag-iwan sa kanyang dating buhay at pagharap sa hadlang ng wika. Hindi niya alam na ang desisyong ito ang magsisilbing mitsa ng mga trahedyang susunod. Hindi naging masaya ang buhay may asawa ni Lindan dahil kinailangan niyang makisama hindi lamang sa kanyang asawa, kundi lalo na sa kanyang biyanang si Zhuang Huajiao na may malakas at dominante ang personalidad. Lalong naging lantad ang mga alitan nang dumating ang responsibilidad sa pag-aalaga sa sanggol. Para kay Zhuang Huajiao, ang pag-aalaga sa kanyang anak at apo ay hindi lamang tungkulin kundi isang karapatang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang mangibabaw sa loob ng pamilya. Dahil dito, unti-unti niyang itinuring ang sarili bilang pinuno ng tahanan, isang sitwasyong labis na ikinabahala at ikinailang ni Lindan. Mula ng ikasal, buong-buo ang naging dedikasyon ni Lindan sa kanyang asawa at sa kanilang tahanan. Ang matatag na kita ng kanyang asawa ang sumuporta sa pamilya kaya't nanatili si Lindan bilang isang full-time na may bahay. Sa mga unang araw, simple ngunit masaya ang kanilang pagsasama. Subalit nagbago ang lahat matapos ipanganak ang kanilang anak. Ang pagkikialam ni Zhuang Huajiao ay unti-unting sumira sa mga pangarap ni Lindan at gumambala sa katahimikan ng kanilang pamilya. Ang malaking pagkakaiba sa antas ng edukasyon at pananaw sa buhay ng magbiyanan ay madalas na humantong sa maiingay na pagtatalo sa loob ng bahay. Si Zhuang Huajiao ay nagmula sa isang mahirap na pamilyang rural. Dahil sa matinding pagnanais na magkaroon ng anak na lalaki sa panahon ng maigpit na patakaran sa family planning sa China, gumamit siya noon ng matitinding paraan upang matiyak ang pagsilang ng kanyang anak. Bagamat nagdala ito ng saya, nagdagdag din ito ng bigat sa kanilang kahirapan. Sa kalaunan, sinuwerte siya dahil ang kanyang mga anak ay naging matagumpay at nakapagtayo ng maayos na buhay sa Australia na may disenteng kita. Samantala, si Lindan ay bata, moderno at may mataas na pinag-aralan. Lumaki siya sa komportableng kapaligiran at may hilig sa mas maginhawa at masayang pamumuhay. Kabaligtaran nito, si Zhuang Huajiao ay halos walang formal na edukasyon. Hindi marunong sa mga banyagang wika at sanay sa matipid na pamumuhay, habang maigpit na nakakapit sa materialistiko at konserbatibong mga paniniwala. Dahil sa malinaw na pagkakaibang ito, hindi na iwasan ang mga alitan lalo na pagdating sa paraan ng pag-aalaga sa bata. Para kay Lindan, itinuturing niya ang kanyang biyanan bilang magaspang at pakialamera at hinangad niya ang sariling espasyo. Madalas niyang binabaliwala ang mga makalumang pananaw ng biyanan tungkol sa childcare. Habang tumitindi ang hindi pagkakaunawaan, pinili ni Lindan ang manahimik upang maiwasan ang tuwirang komprontasyon. Subalit sa halip na humupa ang tensyon, lalo lamang itong nagpagalit kay Zhuang Huajiao na naniniwalang nararapat siyang igalang at pasalamatan. Dahil dito, paulit-ulit ang naging mga pagtatalo hanggang sa dumating sa puntong hiniling ni Lindan na umalis na sa kanilang bahay ang kanyang biyanan. Matapos mapilitang umalis sa tahanan ng kanyang nag-iisang anak, umabot sa sukdulan ang sama ng loob at galit ni Zhuang Huajiao na kalaunan ay nauwi sa isang trahedyang kinasangkutan ng martilyo. Noong ika-4 ng Mayo 2012, nagtungo si Zhuang Huajiao sa isang lokal na estasyon ng pulisya sa Melbourne. Dahil sa hadlang sa wika, nahirapan siyang ipaliwanag na sa gitna ng isang pagtatalo noong nakaraang araw, aksidente niyang napatay ang kanyang manugang at siya ay kusang loob na sumuko. Batay sa kanyang salaysay, agad na natunto ng pulisya ang bangkay ng biktima at na-recover mula sa ilog. Bagamat nahugasan na ng tubig ang dugo,
Malinaw at nakakagimbal pa rin ang dami ng pinsalang natagpuan sa kanyang ulo. Dahil matagal na siyang napalayo sa buhay ng kanyang anak, inaasahan ng marami na unti-unti nang hihina at mawawala ang mga alitan sa pagitan nila. Kung gayon, bakit niya marahas na pinaslang ang kanyang manugang? Mayroon pa bang ibang dahilan sa likod ng pangyayaring ito? Ang insidente ay nag-ugat noong 3 ng Mayo 2012. Marahil dahil sa pananabik na makita ang kanyang apo o sa pagnanais na muling makasama ang kanyang anak. Si Zhuang Huajiao na karaniwang nakatira sa bahay ng kanyang anak na babae ay humiling sa anak na ihatid siya sa bahay ng kanyang anak na lalaki. Dumating siya bandang 3:00 ng hapon. Sa oras na iyon, abala si Lindan sa paghahanda upang paliguan ang kanyang 2 taong gulang na anak. Pinuna ni Zhuang Huajiao ang paraan ng pagpapaligo ni Lindan. Iginiit niyang masyadong mainit ang tubig at hindi raw ito angkop para sa bata. Hindi sumang-ayon si Lindan at binaliwala ang opinyon ng kanyang biyanan at ipinilit na ituloy ang pagpapaligo sa kanyang anak. Ang hindi pagkakaunawaan na nagsimula sa isang tila maliit na bagay ay mabilis na lumala. Una sa palitan ng salita at kalaunan ay nauwi sa pisikal na kumprontasyon. Ayon sa naging pahayag ni Zhuang Huajiao sa pulisya sa kanyang pag-amin, si Lindan umano ang unang tumakbo papasok ng silid, kumuha ng martilyo at nagbantang papatayin siya. Sinabi niyang sa pagtatanggol sa sarili, nakuha niya ang martilyo at nauna siyang umatake dahilan upang tumigil sa paghinga si Lindan na nooy 21 taong gulang pa lamang. Matapos nito, inilagay niya ang katawan ni Lindan sa isang garbage bag. Kinaladkad ito patungo sa isang basurahang may gulong at nang gabing iyon ay dinala sa tabing ilog na humigit kumulang 700 meters ang layo mula sa bahay. Doon, itinapon niya ang nylon bag sa ilog at itinulak din ang basurahan kasunod nito. Sa malamig at madilim na lugar na iyon, hinarap ng wala ng buhay na katawan ni Lindan ang huling anyo ng karahasang dinanas niya. Samantala, umuwi si Zhang Rongping at nadatnan ang kanyang munting anak na umiiyak mag-isa sa silid. Bagamat wala ang kanyang asawa, inakala niyang lumabas lamang ito upang mamili kaya pinatahan niya ang bata at pinatulog bago siya mismo nakatulog. Kinaumagahan, marahil dala ng takot o matinding konsensya, kusang loob na nagtungo si Zhuang Huajiao sa istasyon ng pulisya upang umamin. Gayunpaman, sa masusing investigasyon ng pulisya, maraming hindi tugmang detalye ang lumitaw sa kanyang kwento. Natuklasan ng mga investigador na si Lindan ay nagtamo ng hindi bababa sa 33 hampas na may katamtamang lakas na nagdulot ng malalim na ukas sa kanyang bungo, bali sa ilong at baba, basag-basag na ngipin at matinding pinsala sa gilagid. Mayroon ding mga pasa at bali sa kanyang mga braso at daliri na karamihan ay itinuturing na defensive wounds. Sa kabaligtaran, walang natagpuan kahit anong palatandaan ng pakikipaglaban o depensa sa katawan ni Zhuang Huajiao na malinaw na nagpapahiwatig na hindi ganoon ang aktwal na nangyari. Hindi si Lindan ang unang umatake. Sa halip, paulit-ulit siyang hinampas ni Zhuang Huajiao gamit ang martilyo. Sa kabila ng pagtatangka ni Lindan na umiwas at ipagtanggol ang sarili, siya ay bumagsak sa sahig, naliligo sa dugo sa harap mismo ng kanyang 2 taong gulang na anak at sa loob lamang ng ilang segundo, siya ay binawihan ng buhay sa edad na 21. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, nasaan nga ba ang kanyang asawa? Batid na batid ni Zhuang Rongping ang matagal ng alitan sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Ayon sa kanyang pahayag sa pulisya, paulit-ulit umanong sinabi ng kanyang ina na dapat niyang iwanan ang kanyang asawa. Madalas ding ikinukwento ni Zhuang Huajiao ang hirap na dinanas niya sa pagpapalaki ng mga anak, lalo na ang karanasan ng pagtatago kay Zhuang Rongping sa isang kulungan ng baboy upang mailigtas ito, isang alaala na nagdulot ng matinding utang na loob sa kanyang anak. Dahil dito,
Nahirapan si Juang Rongping na kontrahin ang kanyang ina. Hindi lamang niya ito tiniis, kundi hiniling din niya kay Lindan na magpasensya at iwasang galitin ang kanyang biyanan. Gayunpaman, naging walang saysay ang ganitong pagtitiis dahil ang sama ng loob ni Zhong Huajiao ay matagal nang umabot sa puntong hindi na kayang ayusin. Lalo pa siyang nagalit nang malaman niyang nakakuha si Lindan ng permanent residency sa Australia sa pamamagitan ng kasal sa kanyang anak. Sinabi niya kay Juang Rongping na kung ibang babae raw ang pinakasalan ng isang permanent resident, maaari itong magdala ng hindi bababa sa $100,000. Sa kanyang pananaw, si Lindan ay walang naibigay na pera sa kasal at sa halip ay humingi pa ng bride price. Isang bagay na itinuturing niyang lubhang lugi at hindi katanggap-tanggap. Para kay Zhuang Huajiao, hindi raw sapat si Lindan para sa kanyang anak at nararapat lamang itong hiwalayan at magpakasal sa mas mayamang babae. Bagamat ramdam ni Juang Rongping na hindi tama ang mga kilos at pananalita ng kanyang ina, hindi niya magawang sisihin ito. Sa halip, patuloy niyang pinayuhan ang kanyang asawa na magtiis. Hindi rin siya gumawa ng seryosong hakbang upang pag-ayusin ang hidwaan ng dalawang babae. Maaring ito ay dahil sa mahigpit na konsepto ng filial piety, pakiramdam ng kawalan ng magagawa o simpleng pag-ayaw na maglaan ng oras at lakas. Anuman ang dahilan, nanatili siyang halos hindi nakikita sa gitna ng tunggalian ng kanyang ina at asawa. Kung madalas siya na siyang nagsalita at ginamit ang kanyang kakayahang emosyonal upang pamahalaan ang tensyon sa kanilang relasyon, maaaring naiwasan ang ganitong trahedya. Maging noong gabing umuwi siya at natuklasang nawawala ang kanyang asawa, wala rin siyang ginawa. Sa simula, hindi niya binanggit sa pulisya ang mga dati ng alitan dahil inakala niyang tapos na ang lahat ng iyon. Ang ganitong katahimikan ay makikita rin sa asawa ni Zhuang Huajiao. Bagamat magkasama silang dumating sa Australia, tanging si Zhuang Huajiao lamang ang aktibong nakialam sa buhay ng kanilang anak habang ang kanyang asawa ay nanirahan sa bahay ng kanilang anak na babae. Kahit matapos ang insidente, halos walang nabanggit tungkol sa kanya sa mga ulat. Ang pagkawala at katahimikan ng mga lalaki sa pamilyang Zhuang sa gitna ng isang alitang umiikot sa interes ng pamilya ay isang mapait na kabalintuanan. Marahil ang sinasadya man o hindi sinasadyang pagkawalang bahala at pananahimik na ito ang lalong nagtulak kay Zhuang Huajiao sa obsesyon niyang kontrolin ang kanyang manugang. Ang kasong ito ng karahasang naganap sa loob ng isang pamilyang Chino ay mabilis na naging pangunahing balita sa Australia. Tinawag ng media ang 50 anyos na si Zhuang Huajiao sa iba't ibang malamig at mabibigat na bansag tulad ng grandmother killer at hammer killer na nagbibigay diin sa umunoy kalupitan at kawalan niya ng awa. Noong unang bahagi ng 2014, sinimula ng Victoria High Court sa Australia ang pampublikong paglilitis sa kaso. Maaga pa lamang ay ipinaalam na sa hurado ang matagal at masalimuot na alitan sa pagitan ng biyanan at manugang. Samantala, ipinaliwanag ng depensa kay Zhuang Huajiao na ang pag-amin sa krimen na may pagsisisi ay maaaring makatulong sa kanyang kaso dahil ito ay hindi itinuturing na pinakamatinding anyo ng planadong pagpatay at hindi pagganap na lampas sa pag-asa ng pagtubos. Gayunpaman, mariing pinanindigan ni Zhuang Huajiao ang sarili niyang bersyon ng pangyayari. Iginiit niyang siya ay kumilos lamang sa pagtatanggol sa sarili at tumangging umamin sa kasong pagpatay. Sa paglilitis, maraming testigo kabilang ang mga kapitbahay, katrabaho at dating kaklase ang nagpatunay sa matagal nang itinatagong galit ni Zhuang Huajiao kay Lindan. May mga kapitbahay na nagsabing nakita nilang sinampal niya si Lindan sa loob ng sasakyan, habang ang iba naman ay nakasaksi na pinilit niyang gupitin ang buhok ng kanyang manugang. May mga pagkakataon din na tinutukso ni Zhuang Huajiao ang kanyang musmus na apo. Tinatanong kung gusto raw ba nito ng bagong ina at minsan pa ay tahasang nagbanta kay Lindan, sinasabing, "Naniniwala ka bang kaya kitang patayin?"
Sa kabila ng lahat ng ito, sinunod pa rin ni Lindan ang payo ng kanyang asawa at patuloy na nagtiis. Sa korte, ang mga magulang ni Lindan na lubos na nagdadalamhati ay nagbigay ng salaysay tungkol sa kung paanong noong una ay taimtim na nakiusap si Zhuang Rongping at ang kanyang pamilya upang mapakasalan ang kanilang anak. Subalit nang magsama na sa iisang bubong, ang dating pagpapakumbaba ay napalitan ng puot at pang-aapi. Matapos lamang tumanggap ng simbolikong halaga bilang dowry, hiningi pa umano itong ibalik dahil sa paniniwalang ang kanilang anak ay parang nakapag-asawa ng mas mataas kaysa sa nararapat. May pagkakataon ding umuwi si Lindan sa bahay ng kanyang mga magulang upang magreklamo tungkol sa dinaranas na pagmamaltrato, ngunit kalaunan ay bumalik pa rin siya sa kanyang asawa at anak at muling tinawag pabalik sa ibang bansa. Batay sa lahat ng ebidensyang ito, noong Mayo ay napatunayang nagkasala si Zhuang Huajiao ng pagpatay. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng matinding pagtatalo sa pagitan ng prosekusyon at depensa hinggil sa magiging parusa sa kanya. Iginiit ng defense attorney na si Gardner na matapos pagsilbihan ang sentensya, maaaring ma-deport si Zhuang Huajiao pabalik sa China. Ang ideya ng tuluyang pagkakahiwalay sa kanyang asawa, mga anak at apo na mananatili sa Australia ay magiging mabigat na pasaning emosyonal habang siya ay nakakulong. Dagdag pa rito, si Zhuang Huajiao ay dumaranas ng matagal ng depresyon na pinalala ng matinding pag-iisa sa kulungan, kaya nararapat daw isaalang-alang ang mas magaan na parusa. Sa kabilang panig, iginiit ni Prosecutor Lewis na kahit walang malinaw na planong pagpatay, ang pagsasagawa ng krimen sa harap ng isang 2 taong gulang na bata ay labis na malupit na gawain at hindi dapat pagaanin ang hatol. Matapos timbangin ang kaso at ang mga argumento ng magkabilang panig, noong Agosto 2014, hinatulan ni Judge K ng Victoria High Court si Zhuang Huajiao ng 18 taong pagkakabilanggo na may posibilidad lamang ng parol matapos makapagsilbi ng 13 taon at 6 na buwan. Hanggang sa huling araw ng hatol, hindi kailanman umamin si Zhuang Huajiao na sinadya niyang patayin ang kanyang manugang. Gusot ang buhok, tinakpan niya ang kanyang mukha at walang tigil na umiiyak. Sa loob ng mga buwang tumagal ang paglilitis, halos hindi nakita ni Zhuang Huajiao ang kanyang anak na si Zhuang Rongping. Ayon sa kanya, brutal na pinatay ng kanyang ina ang kanyang asawa at wala siyang nais na anumang ugnayan o pakikisalamuha pa rito. Sinabi rin niyang aalagaan niya ang kanyang anak sa tulong ng mga kapitbahay na lumipat din sa Australia. Noong 2015, naniniwala ang public prosecutor na hindi sapat ang ipinataw na parusa kaya inihain ang isang apela. Noong 13 ng Mayo, nagpasya ang korte na palawigin ang sentensya ni Zhuang Huajiao sa 22 taon at kailangan niyang makapagsilbi ng hindi bababa sa 17 taon bago maging karapat-dapat sa parol. Ang mga dating konsiderasyong binanggit ni Judge K tulad ng kusang loob na pagsuko at mga personal na dahilan ay itinuring na mahihinang batayan para sa pagluwag ng hatol. Tahasang sinabi ng 3 hukom na ito ay isang malupit na pagpatay. Ibig sabihin, si Zhuang Huajiao na nasa humigit kumulang 53 taong gulang ay malamang nagugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang banyagang kulungan. At kahit pa siya ay makalaya balang araw, haharapin niya ang deportasyon at tuluyang pagkakahiwalay sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Maaaring sapat ang parusang ito para sa kanya, ngunit hindi nito maibabalik ang buhay ni Lidan. Ayon kay Miss Cheng, ang ina ni Lidan, madalas siyang bangungutin mula nang lumabas ang kaso. Hindi pa rin niya matanggap na ganoon na lamang na nawala ang kanyang anak. Bago pumanaw si Lidan, bumalik siya sa China dahil sa matinding pang-aabuso mula sa kanyang biyenan at iba pang miyembro ng pamilya at nanirahan muna kasama ang kanyang mga magulang. Kalaunan,
Nahikayat siya ng kanyang asawa na bumalik sa Australia. Isang desisyong lubhang ikinasakit ng loob ni Mrs. Cheng at nagdulot ng matinding pangamba para sa kaligtasan ng kanyang anak. Mula nang mangyari ang insidente, nabuhay si Miss Cheng sa gitna ng pagkabalisa, depresyon at matinding stress. Ayon sa mga psychologist, nagdulot ang pangyayaring ito ng iba't ibang uri ng sakit sa pag-iisip at maaaring abutin ng napakahabang panahon, marahil isang buong buhay bago tuluyang maghilom ang mga sugat na iniwan nito sa kanilang pamilya. Dito nagtatapos ang bahagi ng kasong ito. Sa insidenteng ito, dalawang babaeng dating walang kaugnayan sa isa't isa ang naging pamilya dahil sa isang lalaki. Pareho silang nagnanais na magsikap para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sa halip na mag-alaga at magpahalagahan sa isa't isa, nauwi ito sa isang trahedyang puno ng pagsisisi. Ang relasyon ng biyenan at manugang ay isang paksa na tila walang katapusan. Kapag dalawang hindi magkaugnay na babae ang biglang nagsama sa iisang bubong, hindi maiiwasan ang maraming pagsasaayos at pagtatalo. Kung kapwa sana sila handang magbigay daan, umatras ng isang hakbang sa gitna ng alitan at palitan ng kontrol ng mas malawak na pag-unawa at pagtitiis, marahil ay mas magiging payapa at masaya ang lahat. Napakahalaga rin ng papel ng lalaki sa relasyon ng biyenan at manugang at masasabi pang may malaking impluwensya ito sa direksyon ng kanilang samahan. Kung mas maaga sanang namagitan si Zhuang Rongping, ipinagtanggol ang kanyang asawa at pinigilan ang paninirang puri ng kanyang ina, maaaring napagtanto nito ang kanyang pagkakamali at napawi ang kanyang galit. Sa gayon, mas kaunti sana ang dinanas na hirap ni Lindan at maaaring hindi niya napalayas ang kanyang biyenan sa tahanan na sana'y nakaiwas sa patuloy na paglala ng alitan. Sa kasamaang palad, ang ganitong mga trahedya sa totoong buhay ay hindi na mababago ang wakas. Marahil refleksyon na lamang ito ng pang-araw-araw na realidad ng hindi mabilang na mga pamilya. Mayroong kilalang linya mula sa seryeng Otto Joy na nagsasabing ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit kailangan pa rin nating harapin ito ng may tapang at magpatuloy. Ang landas ng paglayo ay maaaring puno ng tinik at bulaklak, ngunit walang makakapigil sa isang pusong matatag. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasong ito? Huwag kalimutang iwan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba ng video at huwag kalimutang ikomento kung anong oras nyo ito napanood at kung taga saan kayo para malaman namin kung saan umabot ang video na ito. Maraming salamat muli sa panonood at sa walang sawang pagsubaybay sa mga kwento na aming ihinahatid. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.